Yo, yo, yo! What is up, mga Gaginatics? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. So, ayun, no? Kung mapapansin nyo, solo lang ako ngayon. At sa kadahilan ng may work si Quiz Linus. So, ako muna ang bahala sa episode natin ngayong week, no? And ang pag-uusapan natin is, well, ano lang naman, parang getting to know me or getting to know Toshi. Kasi, yun, siguro na ano din kayo, bigla na lang pumasok or bigla na lang akong sumulpot no nung episode 26 siguro yun, 25, 26, 24. Kalimutan ko na. Anyways, um, let us talk about it in detail, no? After this intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, faith at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mong puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Agi-gagi podcast, sama ka sa saya. Daroon na sa bawat usap na. Gagi podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Agi-gagi podcast, dito kulitan. Daroon na may kabuluhan. Kasama sina Linus at Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi Potats, Gagi Potats, Gagi Potats, before you play. Gagi Potats. So, yan na nga mga Gaginatics. Kumusta kayo? At ayun, no? Ako ay eto, namomroblema pa rin, no? Naghahanap tayo ng work. Hanap tayo work eh. Anyways, sabi ng mga kaibigan ko, wag na muna daw ma-pressure or magmadali since di pa naman natagal nung nagtapos nung nag-graduate. So, pero still, no? Malay natin, di ba? Para makatulong na agad. Yun na nga. Sabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayong episode na to is parang ano lang, getting to know Toshi, no? Kung sino nga ba si Toshi sa Gagi Podcast. Paano ako napadpad sa Gagi Podcast, no? So, ako si Toshi, pero yung real name ko is Carl Saiban. Parang Ivan lang siya pero may S sa unahan. So, Saiban yung pronunciation niya. At ako'y nakatira sa Iriga City. Parehas kami nun ni Quiz Linus ng hometown, kumbaga. Iriga City, no? I am 26 years old na magte-27 ngayong September. And yun. So, bakit nga ba also bago tayo mag-dive sa ibang question, no? Kakaibang format 'to ng video kasi in the background 'yan kung makikita nyo kung nasa YouTube kayo ngayon, nanonood nitong episode na 'to, naka-open yung aking, drawing application. Wala lang, parang para mas malibang 'no, kaya kung gusto nyong makita kung ano mang ginagawa ko, sa YouTube kayo manood. Well, anyways, yun na nga. So, yun, nalaman niyo na yung real name ko, which is, ah, yun, Carl Saiban. Pero bakit nga ba Toshi yung tawag sa akin? Well, nagsimula kasi yun kasi, well, ang makaka-gets kasi nito yung yung mga kapwa ko artist
kumbaga yung mga nagdo-drawing din. Bakit Toshi? Kasi, mahilig ako nun gumawa nung dun pa ako sa ano, nung nag-aaral pa ako sa Ateneo de Naga. Ang kinuha ko kasing course is, animation. So, yun mahilig ako mag-drawing and nakuha ko yung, ugali nung mga, naging kaibigan ko ron na gumawa ng mga ano, OC or original characters kumbaga. And yung pinaka noteworthy ko or pinakapaborito kong character na nagawa nun is pinangalanan ko siyang Toshiro Shigaraki. Well, randomly lang naman. Yung Toshiro nakuha ko siya dun sa favorite kong character sa anime na Bleach. Yan, kung di nyo kilala ito, picture niya. Boop! Lalagay ko na lang sa edit. Boop! Ayan. Ang favorite characters ko sa sa Bleach si Toshiro. Captain siya kahit bata pa lang. Tapos yung Shigaraki naman na na tawag dito. Yung Shigaraki naman na apelyido is nakuha ko sa anime na tawag dito na My Hero Academia kasi yun yung yung last name ng naging main villain nila si Shigaraki. So ayun, doon ko nakuha yung yung name na Toshi. Shortcut ko lang yung Toshiro. So ayun, paano nga ba kami nagkakilala ni Quiz Linus? Well, matagal na kami yan ever since bata pa kami. Kasi kasi kami yan guys, mga genetics. Magpinsang kami ni Quiz Linus. Yung mother niya and yung mother ko ay magkapatid. So, talaga, kahit nung bata pa ako, kami na talaga yung magka-vibes. Naalala ko nung kasi kasama pa nun namin yung kambal ni Quiz Linus. Yun, kung di nyo alam mga gaginatics, may kambal yan si Quiz Linus. And, ayun, na pinaka kong memory nun dati, kung tandaan nyo pa, di ko alam kung naabot nyo na yun mga gaginatics. Yung pinakaunang console na release ng PlayStation, which is yung PS1. Meron sila Quiz Linus nun, and syempre ako, wala man ako nun eh. Kasi, ang hilig ko nung bata pa ako is, alam niyo yung mahilig maglaro ng buhangin pag may pinapagawa or may pinapatrabaho sa bahay yung kapitbahay. Ayun yung talagang libangan ko nun. Pero dahil sa kanila Quiz Linus, pag napunta kami dun sa pinagsistayan nila or sa bahay nila, yun, nakikilaro ako sa nila, sa PS1. And ang pinakatanda ko nun, pinapaborito kong laro na sumasama talaga, pinipilit kong isama nila ako is yung ano nga ba yun? Yung Digimon Rumble Arena, saka yung ano nga ba yun, yung di ko alam kasi kung Marvel versus Capcom ba yun. Pero ang alam ko kasi mga characters nun doon sa game na yun is puro X-Men lang eh. So, di ko sure kung Marvel versus Capcom ba yun or what. Kasi ang alam ko pag Marvel versus Capcom yung buong buong character na talaga ng yan eh, ng Marvel versus sila kalaban nila sila Mega Man, mga ganun. So, tapos ang tanda ko din nun na linalaro nila Quiz Linus sa PS1 nila is yung yung Peter Pan siguro yun, yung talagang maski ako nung naiinis na silang naglalaro nung level na kailangang ilagan or iwasan
ni Tinkerbell ba yun, si yung kalaban nila yung yung crocodile. Naalala ko nun bad trip na si Quiz Linus nun, binigay sa'kin yung controller, ako tuwang-tuwa din ako, 'pag siyempre maglalaro na ako. Kaso yun nga, sobrang hirap nung level. Wala lang din naman, maski ako bad trip din na hindi nakalampas sa level na yun. So, fun fact about sa akin, siguro ano, ah, mahilig akong mangolekta ng sapatos, yun. Hindi naman ako to the point na na puwedeng tawaging di naman ako umaabot sa point na puwedeng tawaging sneakerhead, pero puwede na din siguro. More on kasi ako, dito sa collection ko, mas interested ako sa basketball shoes kasi mahilig akong maglaro, hindi nga magaling, di masyadong marunong, pero gusto ko maglaro. Mahilig akong maglarong basketball, nag-e-enjoy ako. Kasi well, nung bata pa kasi ako talaga, gusto ko ng matuto mag-basketball kaso dahil ako yung kadalasang pinakamaliit sa grupo namin, di ako pinapayagan ng magulang ko kasi sasabihin nun sa'kin baka daw madaganan ako, liit-liit ko, eh. Ngayon na umabot ako talaga, lumabas talaga yung hilig ko sa pagba-basketball nung na ako, umabot na sa edad na 20. Tas hanggang sa ngayon, wala, pa din na, tawag dito, patuloy pa din ang learnings 'no, para gumaling man lang, practice lang ba. Napag-usapan na din naman din natin kasi na nung, tawag dito, nung childhood anime episode namin nila Quiz. Di ko alam kung nasabi ko yun, pero nahilig din ako nun na na manood nung anime na Kuroko no Basket. Ayan, nilalagay ko yung picture kung di niyo alam mga gaginatics, boom. Ayan, yang anime na yan talaga, isa din yan sa mga dahilan kung bakit nahilig ako, talagang ko na i-pursue ko na matuto mag-basketball kahit di magaling. Shooting lang meron, wala tayong dribble. So, ayun. Ano nga ba yung mga hobbies ko? Ano nga ba ang mga hobbies ni Toshi 'no? Well, kung nakikita niyo dito sa episode natin ngayon, isa sa aking hobbies ang pagdo-drawing. Ever since maliit pa ako, siguro if I remember correctly, 5 years old ako nun nung nag-start ako na na mag-drawing. And since then talaga pinursue ko na na parang ipatuloy yung pagdo-drawing ko. Naalala ko nga nun, palagi akong napapagalitan ng teacher ko. Kasi imbis na makinig sa lesson, tayo, nagdo-drawing. Alam mo yung yung di ko alam, di ko masyadong pero alam niyo yung sa sobrang kainisan sa'kin ng teacher ko dahil di ako nakikinig, puro drawing lang ako. Yung magsisimula pa lang yung lesson, kukunin na ng teacher yung ko, yung papel para pigilan ako mag-drawing. Pero di alam ng teacher ko may isa pa akong pad ng papel. 'Pag kinuha niya yung papel kong isa, ilalabas ko yung isa. Kaya ayun, talagang, na-push ko pag yung hilig ko sa pagdo-drawing. And yun, to the point na sinabihan ko nun sila mama nung magka-college na ako na gusto kong i-try na mag-animation. Since hilig ko na lang din naman yung
yung pagdo-drawing, 'di ba, bakit 'di ko na ituloy. Kaso yun nga, I did not expect na yung pressure palang mararamdaman mo kapag hinalo mo na yung hobbies mo or yung interest mo sa ano tawag dito, sa career mo. Parang ano, parang mabu-burnout ka talaga. Alam niyo yung to the point yung ano, yung feeling na may, parang project or schoolwork na ipapagawa sa'yo na inassign sa inyo yung teacher niyo na gawin, inanimate mo siya, pinagpuyatan mo na umaabot ka ng ilang weeks, gano'n. Ilang weeks, siguro isang buwan na din na pinaghirapan mo. Tapos sasabihin ng teacher mo na ano, it's not or ng professor niyo na it's not good enough yet, ulitin mo na lang. Parang yung sa paulit-ulit na gano'n talaga na-burnout ako. And siyempre, ayoko din naman kasi talagang ma-disappoint yung ano, yung parents ko. Kaya I stayed silent. Kaso nga lang nung pagdating nung third year ko nun, the year the year well, 'di nga teka lang, hindi nga talaga siya ano, hindi nga umabot talaga ng third year kasi nung second semester nung pag-second year ko, sa kasamaang palad, dumating yung pandemic. Eh, yun wala as in aligaga tayo lahat, eh. 'Di natin alam yung ano, yung gagawin natin. First time na nagkaganong pandemic. So, no choice talaga. I had to stop kasi ang mahal din naman ng tuition namin nun. Biruin niyo mga gaginatics 'no, per sem. Per sem pa lang yun, 60,000, 50,000 plus mga gano'n. So, ang babayaran buwan-buwan is mga 11,000 mga gano'n. Eh, 'di ba nung pandemic ang daming nawalan ng trabaho and isa na din nun sa nawalan is yung mga magulang ko. So, napagdesisyonan ko, konting sakripisyo lang sabi ko, "Ma, Pa, itigil ko muna yung pag-aaral ko kasi yung mga kapatid ko magpapatuloy sila. Kung ako magpapatuloy pa, eh, di wala tayong maiipon man lang, puro gastos, eh, sa'kin pa yung may pinakamahal na tuition." Kaya sabi ko, "Ma, stop muna ako." Kahit mga 2 taon or kahit hanggang sa matapos lang 'tong pandemic. And yun, buti na lang talaga kahit gano'n na nagka-pandemic lahat-lahat, nagka-lockdown, wala naman well, sa pamilya namin thankfully by the grace of God 'no, wala namang napunta sa kapahamakan or napeligro. And ayun, after nung pandemic naman, year 2022, 2022 na, nag-decide ako, well, yung main ano talaga nun is si mama. Sabi niya, "Nak, patuloy mo na yung pag-aaral mo since nag-o-okey naman na yung ano, medyo okey-okey naman na yung, sitwasyon, yung panahon and, slowly things are going back to normal. Patuloy mo na yung pag-aaral mo." And sabi ko, ano, para kako hindi masyadong mahirap na sa inyo, mag-aano na lang ako, magshi-shift na lang ako ng course dun sa mura-mura pero hilig ko pa din. So, nag-decide ako kasi nun mga gaginatics nung nag-aaral ako ng animation sa Ateneo Dinaga ako nun nag-aaral. So, medyo malayo yun sa'min, kailangan pagpapasok ako bibiyahe. So, kasama na yun transportation pa lang, gastos na, yung titirahan.
boarding house, lahat-lahat na yon gastusin. So, sabi ko dito na lang ako sa malapit, importante naman nakatapos, 'di ba? So, nag-shift ako nun ng course dito sa ACLC College. Dito lang sa amin sa sa Iriga. At yung kinuha kong course is and yung tinapos kong course diyan is computer science. And yun nga, yung sabi ko kanina na nag-graduate ako proudly ng computer science diyan dito sa ACLC Iriga ng noong anong date ba yun? Teka lang, check ko. 27 April 27. Ano pa lang, 'di ba? 2 months nang nakalipas, no? 2 months nakalipas bago 2 months nakalipas after nung graduation, 'no? Tapos problema na agad maghahanap trabaho. Pero normal naman na 'yun kung gusto mo talaga makatulong sa pamilya, 'di ba? Bakit hindi? Tsaka ang iniisip ko din kasi yung oras is hindi umaatras. Abante lang ng paabante. Hindi naman ako bumabata. So, 'yun. So talaga makahanap ng work para makatulong sa kanila. Sa kanilang mother and father, no? So, anong klaseng music or movies ba ang nai-enjoy ko? Well, wala naman akong specific na na genre, no, na talagang wala naman akong specific na genre ng music or movies na type. Siguro kung ano lang talaga yung magustuhan ko tulad ng mga kanta ni may mga kanta ni Arthur Neri na trip ko, 'di ba? May mga kanta nila meron din naman mga kanta na mga rock and roll na trip ko, mga sa Kamikaze, gano'n. So, alam na alam 'yan ni Kuis Linus kasi nung mga times na dito pa siya, hindi pa siya napuntang US. 'Pag 'pag nagkaka-hangout kami niyan, ang favorite namin na ginagawa is nagja-jamming kami niyan, kumakanta kami. O kaya naggigitara at kumakanta, siya kumakanta. Ta's may mga kanta kaming talagang trip tulad nung kung di niyo kung alam niyo Gaginatics yung kanta ng Creed na ano, na tawag dito, 6 Feet ba yung title nun? Teka lang. The Creed 6 Feet. One Last Breath nga pala yung title, 6 Feet, no? Wala na, tumatanda na tayo eh. Ayun, yung One Last Breath ng The Creed. Nung high school yan si Kuis Linus, guys. Mga Gaginatics, kung alam nyo lang, kinanta niya yan sa buong school. Kaya, ayun, trip na trip namin yan. Mga kantang medyo, medyo rock and roll, mga Linkin Park na yan. Trip namin yan. Sa movies naman, siguro kung susumahin, mas gusto ko yung mga light-hearted. Though yung gusto ko yung medyo comedic na may matututunan. Akala mo talaga no, good student or akala mo talaga di mahilig sa horror o kaya action no. Mahilig din naman ako sa horror. Alam ko yan, yung mga Child's Play, yung mga Chucky na yan. Yung Friday the 13th, yung si Jason Voorhees. Tapos yung Halloween, yung kay Michael Myers. At yung mga
Insidious, mga gano'n-gano'n. Alam ko 'yan. Mga hilig ko din 'yan kaso nung bata pa ako talagang hindi mo ako mapipilit na manonood ng ano, ng mga ganiyang horror kasi kung alam niyo mga gaganatics tatakutin ang Toshi. Tatakutin si Toshi 'no. So, 'yun para malaman niyo din 'no, um, medyo ano ako, kung tatanungin kung introvert, extrovert or ano, ah, or kung ano man ako, siguro ang sabihin ko siguro I'm a little bit of both. Kasi may times na gusto kong lumabas, may times din na parang ano, emotionally drained ako na parang gusto kong magpag-isa lang. So, puwede nating sabihin na I'm a little bit of both. Yes. So, paano nga ba napunta ang Toshi niyo sa Gagi Podcast? Napunta ako sa Gagi Podcast dahil kay Chris Linus. Kasi nga siya yung talagang nagsimula ng ano, ng Gagi Podcast 'no. And nag-message siya nun sa'kin one time, sabi niya ano, "Uy, gusto mong mag-ano, mag-sideline?" Sabi ko, "Sige ako Kuya, ano kailangan mo?" Meron kasi akong podcast and feel ko maganda yung progression ng podcast kung meron kang ka-banter or may kasama ka, or may co-host ako. Gusto mo ba? Sabi ko, "Sige kako." Kaya kung mapapansin niyo mga ka-genetics, dun sa pinakaunang episode na sinama ako nun ni Kuis Linus, talagang, wala akong alam kung di ko alam kung anong dapat kong gawin kasi di din ako masyadong palanood ng mga podcast. Siguro limited lang yung Bad Friends podcast, yung kung ano lang makita ko talagang mga podcast, yung PMP Boys yung PMP, Pinoy Memeology Podcast, na ano ko din lang 'yan, na-discover ko lang din naman 'yan dahil kay Kuis Linus. Lalo na yung The Cool Pals and yung Taga Bicol Podcast dahil din 'yan kay Kuis Linus. So, masasabi talaga na nag-broaden yung horizon ko sa mga ganitong genre ng pagvi-video dahil kay Kuis Linus. Kasi kung hindi dahil kay Kuis Linus, di din naman ako magkakaroon ng hilig na makinig or siguro mag-content create ng mga ganito. So, yeah. Kung mapapansin niyo naman mga gaginatics 'no, hindi pa masyadong hindi pa tapos 'tong artwork na ginagawa ko. And if you still kung meron pa kayong, um, katanungan 'no, or kung meron pa kayong gustong malaman about sa akin, huwag mahiyang mag-comment, sasagutin ko 'yan. And, yeah, maraming salamat kay bago ko 'to tapusin 'tong episode na 'to, very short episode lang talaga 'to guys, kasi talagang wala akong script na ginawa or anything. Meron lang ako linagay na konting questions para magkaroon kayo ng idea kung sino nga ba si Toshi sa Gagi Podcast 'no, kung paano nga ba nabunyag ang Toshi sa Gagi Podcast, kung paano nga ba mag-isip ang isang Toshi 'no. So, 'yun, bago ko tapusin 'tong, episode na 'to, gusto ko lang magpasalamat kay Kuis Linus kasi nga 'yun, binigyan niya ako ng opportunity. Kahit sabihin natin nagsimula 'tong delve ko dito sa mundo ng pagpa-podcast dahil sa business side or siguro sa pangangailangan ng finances. Hindi naman sa nag-aano ako ng parang naghihirap ako. Parang gusto ko lang talaga magkaroon ng sarili kong earnings. Nagsimula man 'tong, journey kong 'to ng pagpa-podcast dahil
sa pagsa-sideline, dahil sa sideline. Pero as the episodes piled on and as time went on, na-enjoy ko din talaga yung pagpa-podcast with Quiz Linus, and dito talaga sa Gagi Podcast nalalabas ko yung opinion ko sa isang bagay, lalo na pag may topic ng binigay si Quiz, no? Talagang mapapaisip ka ng malalim, ng may halong kagagihan. Kasi siyempre trademark na natin, 'di ba? Gagi Podcast nga eh. Pwedeng mag-usap ng seryoso pero may halong katatawanan. Yun nga, 'di ba, sabi, guys, sa Gagi Podcast, merong kulitan na may kabuluhan, no? So, yun. Thank you so much, Quiz Linus, dahil sa'yo, na-broaden ang aking horizon, no, sa pagpa-podcast, sa content creation. Kasi, kung di nyo alam mga Gaginatics, ang alam ko lang talaga sa content creation nun dati is yung pagla-livestream ng mga laro. Kasi, yun nga, sa page ko, sa Facebook, yun, Toshi Art, talagang nagla-livestream lang ako, puro games, Valorant, Minecraft, Roblox. Doon talaga makita mo yung grind ko. Simula, kahit ano lang, makita ko nga lang nung dati na 20 viewers ako, nagkakaroon ako ng 20 viewers lampas. Sobrang tuwang-tuwa na ako. Kahit nga makita ko 6 lang eh, 'di ba? At least makita kong may nanonood sa ginagawa ko. May nag-e-enjoy sa ginagawa ko. No. So, yeah, ayun. Di na natin 'to papatagalin, no? Kasi, yeah, as in wala talaga tong script or anything. Kasi ayoko namang magmukhang itong episode na to na getting to know is scripted, and ayoko namang parang magmukhang stiff. I wanted this episode to be as raw as it gets, kumbaga. So, yeah. Kung meron pa kayong mga katanungan or may gusto pa kayong malaman about sa akin, don't be shy, no? Don't be afraid na mag-comment at sasagutin ko 'yan. Yeah, 'yan mga Gaginatics, no? Maraming salamat sa pakikinig, and Quiz Linus, sana next episode andito ka na, no? Sa mga nagtatanong pa nga pala bakit wala si Quiz Linus, very busy siya, mga Gaginatics, sa work. Napaka flooded niya sa trabaho ngayon, kaya wala eh. Kaya ito tayo. Wala tayong magagawa. Lunod sa trabaho. Soon may experience ko din 'yan. Pero in the meantime, no. Off camera ko na lang siguro tatapusin tong artwork. Nakita niyo naman, 'di ba? Yung gawa ko dito. Yan. Rough sketch lang yung nagawa ko. Pero okay lang 'yan. Tatapusin ko 'yan, and possibly ipopost ko yung finished product sa page. Kaya na nga, kaya samahan nyo ako sa susunod na episode. Same time, same chaos. This is Gagi Podcast saying, sayonara. Bye! Gago pa ako. Malamang.